Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, November 9, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ng Basilika ng Laterano o Lateran Basilica. At ang Lateran Basilica ay ang ina ng lahat ng simbahan sa Roma. At ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tahanan ng Diyos ay hindi gawa sa bato, kundi sa pusong may pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Sa panahong ito, ang ating mga puso ay mabigat. Lalo na matapos ang trahedyang dulot ng Bagyong Tino. Higit sa 100 buhay ang nawala. Daan-daang pamilya ang nawalan ng tahanan. At maraming lugar sa Cebu, sa Central Visayas, ang lubos na naapektuhan. Habang tayo ay nagdadalamhati, sinasabi sa atin ng Panginoon sa mabuting balita, ang tunay na templo ng Diyos ay hindi nasisira sa bagyo o katiwalian, sapagkat ito ay nananatili sa mga puso ng taong may pag-asa. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel, chapter 14, verses 1 to 12, ipinakita kay Ezekiel ang tubig na dumadaloy mula sa templo. Tubig na nagbibigay buhay, saan man ito umabot, sa gitna ng pagkasira at pagbaha. Ito ay paalala na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumadaloy upang magdala ng pagaling at bagong pag-asa. Ang ating mga kababayan sa Cebu at iba pang probinsya ay tila nasa gitna ng unos. Ngunit gaya ng ilog ni Ezekiel, naniniwala tayong ang awa at tulong ng Diyos ay patuloy na aagos sa mga pusong sugatan. Ang bawat sundalong nagliligtas, bawat voluntaryong tumutulong, at bawat panalangin binibigkas, lahat ito ay parang tubig ng biyaya na bumabalot sa ating bayan. Ang baha ay maaring umawasak, ngunit hindi nito malulunod ang pusong marunong magmahal. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 3, verses 9 to 17, sabi ni San Pablo, kayo ang gusali ng Diyos. Kayo ang templo ng Espiritu Santo. Ang Basilika ng Laterano ay isang dakilang simbahan. Ngunit ang tunay na templo ay ang ating mga sarili, lalo na ang mga pusong nagmamahal at naglilingkod. Sa harap ng bagyo at kahinaan ng sistema, tinatawag tayong muling magtayo, hindi lamang ng mga bahay, kundi ng katiwasayan, katapatan at malasakit sa isa't isa. Para sa mga sundalo at tagapagligtas, ang inyong tapang ay patunay na naririto ang Diyos sa gitna ng gulo. Para sa mga pamilyang nagdadalamhati, ang inyong mga luha ay mga binhi ng pananampalatayang magbubunga ng pag-asa. At para sa mga nawawalan ng tiwala dahil sa katiwalian, huwag hayaang mamatay ang pag-asa. Ang muling pagtatayo ay nagsisimula sa puso. Kapag ang puso ay tapat, ang bayan ay muling babangon. At sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 2, verses 13 to 22, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy ang mga mangangalakal sapagkat ginawang palengke ang bahay ng Diyos. Ang galit ni Jesus ay hindi para manira, kundi para magpabanal. Ngayon, nakikita natin ang katotohanan. Maraming buhay ang nasira
hindi lamang dahil sa lakas ng kalikasan, kundi dahil sa kasakiman at kapabayaan ng tao. Ngunit si Jesus ay naririto pa rin. Nililinis ang templo ng ating lipunan. Tinatawag tayong magsimula muli sa katotohanan at kabutihan. Nais niyang palayain tayo mula sa galit at kawalang pag-asa. Ang panawagan niya, magtulungan, magpatawad, at magbagong buhay. Ang ating bayan ay maaaring sugatan, ngunit hindi man kailan iniiwan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang kapistahan ng Basilika ng Laterano ay paanyaya na muling pagtibayin ang ating pananampalataya sa Diyos, na hindi kailanman nagpapabaya sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Ipagkatiwala ninyo sila sa kamay ng Diyos. Sa mga sundalo, responder, mga voluntaryo, ang inyong paglilingkod ay biyaya at liwanag ng Diyos sa mga nagdurusa. At sa lahat ng Pilipino, tandaan natin, walang bagyo ang makakasira sa pananampalatayang nakaugat sa Diyos. Magtulungan tayong muli. Magtayo ng bahay, magtayo ng kabutihan, at higit sa lahat, magtayo ng pag-asa. Ang Diyos ay nasa atin. Sa bawat kamay na tumutulong, sa bawat pusong nagmamahal, at sa bawat panalangin hindi sumusuko. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, aming kanlungan at lakas, nananahan ka hindi lamang sa mga gusali, kundi sa aming mga puso. Inialay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng bagyo, ang mga nasawi, ang mga nawawala, at ang mga nagdurusa. Basbasan mo ang aming mga sundalo, rescuer at voluntaryo. Palakasin mo ang kanilang loob at pagod na katawan. Linisin mo ang aming lipunan sa kasakiman at kapabayaan. Punuin mo kami ng espiritu ng katapatan, malasakit at kapayapaan. Naway dumaloy ang iyong biyaya sa aming bayan, magdala ng pag-asa at muling magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.